Vice ganda, totoo nga bang tinatraidor ni MC at ni Lassie matapos nga nitong umalis sa It's Showtime? Ano nga ba ang kabuuan ng balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong panonood. Let's watch this video. Wala siya. Oy, naku, may kinalaman. Eto na nga, Mare. Kasi nga, di ba, hindi pa rin natatapos yung, alam mo, yung chikang akin nasaga pa. Patungkol nga dito sa pagkakatampuhan daw na magkakagrupo. Itong si Vice Ganda, sila MC at Lassie, di ba? At iba pang mga Bex Battalion na, yung mga bakla na kasama. At ang chikang nasagap mo, mukha yatang may tumatraidor na. Kaya Meme Vice sa kanyang mga kagrupo dahil ini-exploka na yung kanilang Palawan trip daw pala, Mare, ay hindi naman daw pala all expenses paid. Ay, sinabi na Christy. Natatandaan na nagsimula ang issue patungkol kay MC, Lassie at Vice Ganda nang nagkaroon po sila ng collaboration or isang vlog na naganap noong 3 weeks ago na mayroon pong 2.4 million views at ang title, Gandang Gabi Bex in Palawan Vice Ganda. Ito papanoorin natin. Ay, sinabi na Christy. Oo, ayon doon sa nag-text daw kay Nanay Christy na binulalas na nagbayad daw ang kada bakla ng 80,000. Diba? Which is doon sa sa vlog ni Chad Kinis. I know, no. Ano ba tawag doon? Yung kay MC Lassie at saka kay Chad, yung Bex Battalion. Nagbayad talaga sila ng room nila. O, diba, na kanya-kanya. So, ibig sabihin, may katotohanan ba? Yes. O, diba? So, ibig sabihin, yung unang punto. So, may punto yung nag-text, diba? Pangalawang punto dito, ayon naman din sa naging salaysaya ni Nanay Christy, patungkol nga dito sa, alam mo yun, sa anonymous texter. Sino kayong anonymous na yan? Na sinasabi nga daw na, lalo pat hindi daw makaalagwa ang mga bakla kapag si Meme Vice daw ay nasa Vice Comedy Club na nanonood at nape-pressure daw sila kapag hindi daw natatawa ang meme. O, di ba, yung mga ganong aspeto? Malamang siyang may-ari. O, di ba? Na parang tipong, sino ba namang may-ari ang matutuwa? Base po sa post at sa isang update nitong si Manay Christy Permin na someone or somebody's giving them a message na sinasabi nga na nape-pressure ang mga kaibigan ni Vice Ganda kapag ito po ay naroroon sa kanila pong isang comedy bar na pag-aari nitong si Miss Vice Ganda. So dahil po dito, isa to sa mga pinupuntos nila na hindi kagandahan kay Vice. Ito papanoorin natin. So yun pa nga yung mga ganyang aspeto. Pangatlo, Mare, tinitingnan tuloy ngayon sa aspeto na ito. Parang sinasabi ng ilan, naku, kailangan mag-ano na siya, loyalty check sa mga kaibigan. Kasi nga, unang-una, kung naibulalas yung tungkol sa Vice Comedy Club, ibig sabihin meron doon nagchichika na kabilang doon sa nagtatrabaho sa loob. Kasi hindi daw sila makaalago. Hinihinala ng ilan na ang source na sinasabi nga nitong si Christy Permin na nagte-text sa kanya at nagsisend ng message, nagbibigay ng information, ay nanggagaling mismo sa circle of friends nitong si Vice. Kasi hindi daw sila makaalagwa. Nagtatrabaho sa loob, sino ba yung nandun sa, halos lahat sila, si Tommy Brown, si Miss O, si Becky Bello, si Iya, diba? Si Iya hindi siya kasama dun sa Palawan. Si Tonton, diba? Tapos, si MC, si Lassie. Tapos, pangatlo, Mare, tinitingnan din angulo na baka merong ito'y taga-Showtime. Kasi nga naman, parang nabanggit na rin daw. Uy, teka, kung taga-Showtime, edi si MC at Lassie yun. Diba? Hindi natin alam kung sila may nagme-message. Oo, sana hindi tama ang hinala ng ilang mga netizen na si MC or si Lassie ang nagme-message, pero hindi, Mari, imposible yun. Diba? Marami ng mga bullets ang sinangga nitong si MC at Lassie para kay Meme Vice Ganda. At saka 21 years of friendship, magtatraidura ng gano'n. Dito po nag-ugat kung saan napag-usapan nga ng ilang mga netizen na pinaghihinalaan nila na nagbibigay ng information kay Vice o dito po kay Christy Permin ay si MC Moi at saka po si Lassie, dahil sila po ay hindi na po napapanood ngayon dito po sa It's Showtime. So, sila MC Moi at Lassie ay naging bahagi ng It's Showtime bilang co-host na naging madalas makita kasama si Vice Ganda na siyang nagpapakilala sa mainstream sa audience. Noong outing sa Coron, naglabas si Vice ang vlog kung saan may tuwirang panghihiyang ginawa si kay MC. Merong pahayag na hindi marunong makisama na agad na umantig sa netizen. Ilang araw matapos mailabas ang vlog, biglang nawala sina MC at Lassie sa It's Showtime. May nagsasabing kusang loob daw silang nagpahinga, ngunit kumalat din ang haka-haka na dahil sa insidente sa vlog. Tahimik ang magkabilang panig na sina MC at Lassie hanggang si Vice ay hindi naglalabas ng official na statement.
Ang discourse ng vlog, no? Ano nga ba yung mga posibleng sanhi ng pagkawala? Una, panggigipit o paninita ni Vice. Ito yung nakikita ng mga netizen. Ang discourse ng vlog ay lumitaw na may tensyon. Kung totoo ang sabi ni Vice na si MC daw ay hindi marunong makisama, malamang nagdulot ito ng emotional strain sa grupo. Kahit sinabing voluntary ang kanilang pahinga, seryoso itong nangyari agad pagkatapos ng vlog. Mahinala na may kinalaman. So, kusang loob, sabi nila. Maaaring ito ay face-saving move, taken leave habang hindi nagkakaroon ng official tension. Ngunit ang kusang loob na leave na halos sabay at biglang kasunod ng isang controversial na vlog ay hindi natural. Maraming mga sympathizer ni Vice ang tumali sa kanya at sumasawalang loob sa biktimang kung si MC may mga nagsasabing mali ang ginawa ni Vice dahil inilagay sa alanganin si MC. Pinapakita nito na ang epekto ng social alignment of fan bases ay malakas at maaari itong naka-impluwensya sa backstage decision. So, dahil po dyan ay talagang ito na yung isa sa mga sinasabi po nila na parang hindi makapaniwala ang ilang mga netizen na tatraydo rin daw di umano ni MC at saka nila si Vice Ganda. Unang-una, 21 years na po sila magkakaibigan at pagkatapos naman po ng vlog na yun, pagkatapos po na naging straightforward itong si Vice Ganda towards MC ay niyakap ni Vice Ganda na pagpapatunay na kung ano man po yung kanilang nangyari o naganap o ano man yung kanya nasabi or ano man yung kanyang naibulalas dito po sa vlog na ito, lahat po yan ay tinapos din nila doon po sa Palawan. Kaya naman na nagtataka lang tayo, medyo timing lang kasi talaga yung pagkawala ni MC tsaka ni Lassie dito po sa nasabing show. Pero nananatili namang pong tahimik ang kampo ni Vice Ganda, ni MC at ni Lassie patungkol dito. Ang lumalabas po kasi na parang voluntaryo na ginawa ito ni MC tsaka ni Lassie. So, sinasabi kasi ng ilan na parang kulang daw di umano sa transparency. Ang pag-silent treatment ay lalong nagpapagaan sa chismis at rumor mill. Kung nagkakaroon nga lang ng misunderstanding, sana may official clarification si Vice, MC o network. Hindi sapat ang sabihing pahinga lang. Dapat may formal internal process, gaya ng ginagawa ng ibang production companies internationally para maiwasan ng toxicity. Bilang host, public figures, dapat na ma-manage ang kanilang emosyon kahit personal na settings. Ibig sabihin, baka dapat mas maingat si Vice kung pagbibigyan niyang i-share ang personal call out sa publiko. Pwede itong makapush sa show para magkaroon ng mas malawak na coverage sa host and dynamics. Siguro, iba't ibang segment ang magpapakita ng honest interaction at reconciliation. Kung susubukan silang ibalik, dapat may narrative build-up. Maaaring isang vlog kung saan personal nilang ipapaliwanag ang nangyari at paano nila ito na-resolve sa show. Which is, ito yung isa sa mga pwede nilang gawin. Kasi sa ngayon, ay talagang sobrang masyadong engage ang mga fans ni Vice Ganda at ng mga It's Showtime family at It's Showtime fans dito po sa issue ni Vice, ni MC tsaka ni Lassie kasi nangangailangan ng paliwanag dahil hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin sa isipan ng mga fans ni Vice at ng ilang mga fans ni Lassie at ni MC na ang totoong dahilan ng pagkawala nila ay yung pagko-call out nga nitong si Vice. Pero yun nga, katulad ng ilan, sinasabi na napaka-imposible na magkaroon ng traiduran between Vice Ganda, Lassie at MC dahil maging si MC po isa sa mga co-owner kung hindi po ako nagkakamali ng kanila pong comedy bar. Kaya naman sana soon maayos po nila yan kasi sayang naman yung kanilang pinagsamahan kung hahayaan lang nilang masira sa ganong paraan. So kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito? Comment down below. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!